simplihan lang natin yung vlog natin ngayon. So, ito yung pinakamaganda sa araw na yung maisip mo yung plan. Sunday, maraming free time. Pero yung free time na yan, syempre una, magpipray, magti-thank you sa lahat ng blessing, especially kay Lord na siyang bibigay ng magandang part ng buhay natin for everything. So, and Jesus Christ from heaven. So, siya yung pinaka uh, lakas ng ating plano. So, everything's plans and also sa wife ko, kahit nasa heaven na siya, so parati siyang nag-guide sa akin. So, yun yung pinaka maganda sa lahat na yung magiging loyal ka sa isang relationship, lalo na sa asawa mo. Focus ka lang sa work, focus ka lang how to make money, bigay mo sa kanya, unahin mo siya, dahil yun yung pinaka blessing mo. Kasi kung hindi mo unahin yung partner mo, lalo na nagtataga siya sa'yo for how many years and days and weeks and months, so ma-appreciate niya yon. At isa pa, kapag sa ganitong sistema ng buhay, wala kang ibang pagkakatiwalaan kundi yung asawa mo. No matter how comes na darating yung mga malaking struggling, but of course, hindi mo pwedeng isipin na yun ang aantay mo ng mga negative feedback, negatives, cause. So, nandiyan naman all the time yung curse eh. Pero, syempre, ang pinaka-point mo dyan is yung timing ng swerte. Yun yung sinasabi nila. Pag nakuha mo yung timing ng swerte, yun hindi na mawawala sa iyo. Yun yung pinaka motivation mo. So, in my side, bakit ko sinabi ito? Kasi once na magkaroon naman ako ng bagong relationship, same momentum at same structure at saka plan na ganun naman din yung gagawin mo. Kasi nga, maraming relationship na hindi nag-work at marami ding mga nag-a-advise na hindi nag-work, but you need to admit yourself na kailangan mo rin na maging totoo ka muna bago ka mag-suggest ng mga advice. Kasi ang hirap naman paniwalaan na ang galing mo naman sa podcast mo tapos hindi mo pala nagawa yun. So, it's a big disappointment. And also, it's not about the financial na nakiklaim mo. It's not about the good appearance, or it's not about good relationship sa mga audience mo at sa mga friends mo. Kasi ganito kasi yan eh. Bago ka maging isang influencer or isang malaking tao sa industriya ng pagiging psychology or motivational speaker, kailangan mo kasing subukan yung magandang halimbawa sa sarili mo bago ka mag-commit ng mga words na isasabihin mo sa mga tao. Kasi nga, ganito kasi yung reality. Kung nagbabasa ka ng Bible, nandun lahat yung mga parables na sinasabi ni Lord. Especially, nung simple lang, nandun naka-indicate na word sa Bible na huwag kang magsabi na matalino ka. Kasi ang kabaliktaran yun is hindi ka matalino. Oh, to be honest, natapos kong basahin lahat yung sa New Testament, but it's not all about yung sasabihin ng mga pastor o mga members ng churches o ng mga Catholic Church na do you remember this Corinthian, alam nyo kasi, ganito kasi yan. Kahit hindi nyo i-memorize yung verse o ma-memorize nyo man yung mga verse, kung kayo mismo gumagawa ng judgment sa sarili nyo at sa ibang tao at nag-commit kayo ng malaking mistake, at kung iniisip nyo na coming Sunday every month in a week, maliligtas kayo sa mga mistake na yon,
dahil nagsabi kayo na, I'm the leader of the churches, I'm the member of the churches, nakabilang kayo sa church na yun, kasi nandyan yung words of God sa loob ng church. However, marami akong napag-aralan sa mga religions na tao. Wala talaga sa religions yan ang pag-uusapan diyan. Nasa sa'yo mismo. Nasa sa'yo na yun kung tatanggapin mo yung religions, kung tatanggapin mo yung mga words of God, or mabasa mo yun, o marinig mo yun. Kasi nga, ganito kasi yung reality ng buhay. Ang buhay kasi, no matter how struggling na makamit mo sa buhay mo, at yung mga knowledge na binigay sa iyo ng Diyos, at nararamdaman mo na mabilis kang nakokonsensya sa sarili mo, deserve mo talaga na maging mabait. At deserve mo talaga na hindi ka maghirap. For the meantime, meron talaga struggling sa buhay na kailangan mo talagang lampasan yun. Kasi kung hindi mo malalampasan yun, parang sinabi mo sa sarili mo na negative is always there sa sarili mo. Kaya nga sinasabi ko sa sarili ko na sa edad kong 21 or 20, nag-asawa na ako. So pinatunayan ko sa sarili ko yun, at yun ay nagawa ko. Hindi ako umaasa sa magulang ko o kanino. Kasi nga, ito yung pinaka the best sa buhay. Focus ka sa sarili mo at mahalin mo yung asawa mo at sabihin mo lahat ng pangarap mo sa kanya at gawin mo yun. That's it. At isa pa, kung babalikan mo yung mga tao na kasama mo noon na hindi naman nag-i-exist until ngayon, huwag mo na silang isipin dahil sila, may way sila na hindi talaga para sa'yo. Kumbaga, nilalayo ka ng Diyos sa kapamakan dahil sila mismo magbabara ng iyong pangarap. Kumbaga, kung sa tubo pa yan, sila yung barado na mga bagay-bagay na hindi natin pwedeng sabihin ng mga pulok na gulay or mga bato or nasa kanila na yan. Kumbaga, ang perspective ng buhay nila is yung going to the flow lang at umaasa sa pamilya, at yun yung malaking problema nila na hinaharap. Kaya nga, yung pinaka the best sa lahat is yung maging totoo ka at maging honest to good ka sa sarili mo at sa Diyos. Isa lang gawin mo, tumulong ka sa maraming tao na walang idea. Huwag mo silang ikahiya, huwag mo silang pagtawanan dahil hindi nararapat yun. Kasi alam mo sa sarili mo na pag pinagtawanan ka at ganun pinagtawanan yung tao na yun, ay mararamdaman mo yung paz. Kaya ang masasabi ko lang sa ganitong sistema ng buhay is yung kailangan mo mag-move forward at maging magandang halimbawa sa mga tao na naghihirap at naghahanap ng pag-asa sa buhay. So, ang masasabi ko lang, yung tipong maraming mga tao na pumupunta sa lahat ng mga rebulto, hindi ko kayo masisisi kung kailangan niyo ng himala. Hindi ko kayo masisisi kung gusto nyong makita yung mga rebulto na yun o makita sa panaginip mo. But sisisihin ko kayo bakit kayo naging salbahe sa sarili niyo at naging abusado kayo sa mga tao. Porket yung mga tao na yun na may pera at malakas ang impluensya sa sinasakupan yung lugar, ay yuyuko na kayo at matatakot na kayo na bigyan sila ng halimbawa na salita na sasabihin nyo na ay hindi na ako mag-agree dyan dahil yan ay masamang gawain at yan ay nakaka-open. So, bago ka kasi tumulong sa isang tao, pag-aaralan mo muna kung anong klaseng tao, na bakit siya pinapahirapan, bakit siya pinagsasabihan, at bakit naman siya pinagtutulungan ng maraming tao. For example, ako, sa dami-daming mga lugar at mga naging associate ko sa negosyo, malalaking tao, iba-ibang lingwahe, at 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 ngayon nandito ako sa Cebu, at yun ang pinakamalaking aral na napulot ko sa buhay ko, na hindi ka basta-basta susuko sa mga tao na nagbigay sa iyo ng problema
hangaan mo sila. Bigyan mo sila ng eksplanasyon bakit hinangaan mo sila. Dahil sila ang nagbigay sa'yo ng motivation para lalo kang aangat, lalo kang ah, titibay at pag-aralan yung mga nasasabi nila ng mga salita. Dahil minsan yung mga bagay ay porket wala ka ng problema ay hindi mo na pag-aaralan. Pag nandyan yung problema, doon mo pa pag-aaralan at doon ka hanap ng sagot at doon ka maghanap ng panalo sa bawat salita na naririnig mo ng mga masasakit. Yun ang pinaka aral na nasaksihan ko sa buong buhay ko, na minsan nararanasan ko naman yun sa pamilya ko, sa mga associate, sa mga empleyado, but ito yung pinaka the best sa lahat yung paano ka mag-revise ng mga words at yung mga tao na kailangan mo silang i-guide dahil nawawala sila sa landas, at kailangan mo rin silang i-stop sa pagiging mayabang nila dahil hindi na tama. Kasi paano kung ibang tao ang makabangga nila at yung mga tao na yun ay walang walang ah, walang idea about sa good in life. Yun yung pinakamalaking problema sa society. Kasi hindi ka basta-basta sasalubong sa isang malaking alon kung hindi ka naman marunong lumangoy. Yun yung pinaka the best na parable sa buong buhay. So, sa asawa ko na naging masaya kami for how many years until now, na ma-realize ko ganun ka saya. Pero syempre nandiyan pa rin yung malulungkot ka dahil ikaw na mag-isa. But marami namang paraan na binibigay si Lord sa mga hindi naman lahat ng tao na nakapaligid sa akin sa Cebu ay sasabihin kong masama. Marami pa ring mga babait. At yun ang mga babait na yan ay binibless parati ni Lord. At naranasan nila yung blessing ngayon at yung tiwala sa amin, kay Ivy at sa akin. Yun yung pinaka the best. Stranger ka man, or dayo ka man, or hindi ka man kamag-anak, basta gumawa ka ng tama sa kapwa mo at sa sarili mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kasi nga, pag ang Diyos gumalaw sa iyo at yung mga anghel magprotekta sa iyo, any cause of curse, yun ay hindi mangyayari. Kasi nga, nandiyan si Lord Kahit gaano pang problema ang haharapin mo, kahit buhay pa yung kapalit mo, hindi ka papabayaan ng Diyos. Kasi nga, ang buhay kasi natin as a taong lupa, hindi kasi panghabang buhay. Ito kasi yung sinasabi ng Diyos na mabubuhay ka ulit at mapupunta ka sa kaharian niya. Yun yung pinaka the best. Kumbaga, lahat yun nasaksihan ko na, nakita ko na. So, hindi na ako magtataka kung sino. At sabagay, yung mga tao na hindi pa naranasan, yung hindi na napa-vision hindi na pa-vision sa kanila na galing kay Lord, hindi talaga sila magbabago. Pero hopefully na malaking tulong itong podcast na to, itong video na to sa ganitong sistema ng buhay. So, salamat sa inyo. Basta move forward, maintindihan nyo na rin kung ano yung totoong buhay.